Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila sumabog na nga si galit si former President Rodrigo Duterte at talagang hinambalos nga itong si Kuting ng Norte sa kanyang pagmumuka. Dito nga natin makikita mga kaibigan, kaya nga nagalit si Tatay Digong ay talagang sobra na ang ginagawa ni Kuting na ito sa bansang Pilipinas na talagang hindi niya masikmura. Matatandaan natin mga kaibigan kung gaano nga kadedikasyon si former President Rodrigo Duterte sa kanyang trabaho nung siya ay nauupo bilang Pangulo, na makikita natin na talagang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. Talagang pinaglilingkuran ang taong bayan, ginagawa ang kanyang lahat-lahat na makakaya para maayos ang bansa natin, na halos kung titingnan natin ang mga korap na opisyalis ay tila nanahimik at talagang hindi nga sila makakulimbat ng kaban ng bayan. Ngunit ngayon nga ay tila harap-harapan ng pinagnanakawan ang taong bayan at talagang nagsisinungaling pa sila na sasabihin na wala silang ninanakaw at walang budget ang bansa natin. Kung titingnan natin mga kaibigan ay halos bilyon-bilyon, limpak-limpak na pera ang kanilang budget. Ngunit saan nga ba talaga ito napunta? Kung makikita natin at pag-aaralan natin mga kaibigan na halos sa buong bansa natin ay wala pang napapakita na nagagawa kahit isa. Kaya naman ang mga ito ay talagang sinasabing extraordinary expenses na pinaganda ang pangalan. Ngunit kung pag-aaralan natin ay allowances lang pala ito. Kaya nga makikita natin mga kaibigan na mas malaki pa ang kanilang mga allowance kaysa sa naitutulong sa taong bayan. Kaya naman talagang sumabog nga si Tatay Digong dahil sa pulburo na ito ay talagang naging bangag ang mga ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. The country into a federal state, di ba? Federal government in 2016. Yun ang ano ko. That when I was president, I tried at that time na baka kaya kong mag-ano ng gobyerno for the purpose of discussing or maybe creating a federal government. Hindi yan to perpetuate myself in power or to extend the term of office because you're only limited to one. Nothing of that sort. Yun ang ano ko. It was a little bit higher in Noble One. But you failed. Whatever happened to that federal dream? Because it was always with suspect. It was fraught with suspicion. So ay sabi ko, ayaw ninyo, di ba? Ito lang naman akin, ito para lang itong sa bayan. And for maybe really to progress a little bit faster, maybe we can do it in about half of a day's work. What would it take you for a day, the whole day to do it? Baka magamit natin ito sa ilang oras lang, or if it is a month's time, maybe half of the time we can do it. Yeah, since parang ganun lang yun. This is the first time that you're meeting actually with the Davao media since you left the presidency. I was just wondering what is your assessment in terms of your six-year term. What were you so proud of and what were you so disappointed with? Well, I've always been proud of myself. I really don't know if it is self-serving statement, but that is all that I can say. I leave it to the people to decide whether I failed miserably or I did fairly good. But to rate me as having been very good
No, I was not asking for a rating po. I'm asking anong programa ninyo in your 6-year term na masyado kayong proud of, and saan kayo na-disappoint? Sa babae, na-disappoint, sa proud, law and order. Sa law and order. Law and order. Talagang bumaba. Despite the criticisms against on your war on drugs? NPA, barkada mo. Bumaba yung NPA, bumaba yung abuso sa military, sa pulis, sa gobyerno, at sa corruption. Yan. Mayor, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Vlogger Maharlika in social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM nag-ano ng pulburon, yung isyong pulburon, and ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon at kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is, but right now may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yan video. Well, I can see that every hindi lang leader dito, maraming mayor dito nagko-cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Mayang gabi, Mayor. Oy, mayang gabi. Mayang gabi. Mayor, mangutan na lang ko, binisayon na lang ko klaro. Kung niaging adlaw or last week ata, nagpahigayon og rally ang imuhang mga supporters dito sa Metro Manila. Nag-rally ba ito sila, Mayor, kay gisuportahan nila yung panawagan sa mga congressman to open the book. Gani na yung mga pipila mga taga Davao nga naa dito, and isa sa mga supporter nimo si Elizabeth Oropesa mo pay kauban dito. Are you aware of it? Kabalo ba ka ani? Si Kinsase, Sila Elizabeth Oropesa and some Davaoenos are there. Caught on a video. were there attending the rally? Yeah, nagrally sila dito in support sa panawagan nimo sa Congress to open the book. Usay aware ba ka ani nakabalo ka? Wala. I read the newspapers every day. I have copies of about 3 or 4 dailies. Wala mo ko yung napasahan. Ang nag-cover ata is MNI and naa sila dito. I think one of it si Sir Ulamit, nakita na ko sa kwan sa video wearing PRRD t-shirt. Mao na nga I just want to know kung nakabalo ba ka ni sa gibuhat sa mga supporters nimo dito sa Metro Manila. Wala ko dito. Wala po sila ngayong permiso sa ako. Kung ngayon po sila permiso sa ako, whatever you believe in, go ahead. Wag mo na akong pakialaman. My sentiments or my views are no longer relevant. If at all, it would be in a guise of an advice. So if ever, Mayor, magpadayon ni silang aktibidad sa mga tigsuporta nimo, unsay panawagan nimo sa ilaha?
Halimbawa, magpadayon sila sa mga activity nila nga mag-rally in support of your panawagan po sa una nga katong i-open the book sa Kongreso, katong auditing and everything, o unsay masulti nimo sa ila? Well, in the sense that it is a legitimate demand, it's a legal demand. Di mo na mapunggan. With or without my word or blessing, it is always the right of every citizen, each one of us has that right to demand an accounting of the money of our money, the people, to the last centavo. Di mo pigilan niya. And I would be the last to stop them. Because it's their constitutional right in a way. Because it's their money. Sila yung may-ari ng pera eh. Okay, guys, with your permission, I would like to raise some questions, Mr. Yes, sir. President. Yeah. I wonder why. Let me proceed from where the two Ediths came from, Edith Regalado and Edith Caruana. They're talking about the so-called destabilization talks in Davao. Why, of all places, in Davao, when the rumbling among the generals, retired and maybe active and men and women in the AFP, actually is starting in Manila. Stronger. Ay, maraming salamat kay Ayo. Nagpalipad po mga kaibigan ng kanyang 1,000 yen. Ayan, palakpakan po. Pakape. Kasi sobrang lamig po sa Japan. Tamang-tama yung pakape. Yahoo, Ma'am Ayo. Maraming salamat. Domo arigatou gozaimasu. Ituloy po natin ang video mga kaibigan. The sentiment is strongest in Manila, not here. The sentiment. So, kaya nga, bakit dito sa Davao? I mean, if you chance the question, for example, Davao, wala dito. Anak ko, I've grown tired of it actually. Ayoko na ng yulo ko. Matutulog na pala si Ayo. Sabi niya, good night everyone. Good night everyone. Ang aga mo naman matulog, Ayo. Anong oras na ba ngayon? Kasi malamig eh. Malamig kasi sa Japan, guys, no? Yan. Oyasumi nasai! Follow the Constitution. Otherwise, sabi ko sa inyo, wala na itong one or two or more will lead to a very unstable future for our children. Wala nang ginawa to kasi kung may isang military dyan, o mga pulis, maano sila, ma-disappoint, ma-disenchanted, basta gusto na lang Jesus Maria Joseph, mas marunong. Let the people decide. Kaya nga may eleksyon eh. On another issue, Mayor President, let me take you to the nagging issue about the relationship between China and the Philippines. It has soured up because of the position taken by President Marcos. At the time he sat as president, he flew to the U.S. not only to announce to the American public that, look guys, Marcos is back in power, but also to plead to Biden to, help the country progress in terms of, more investments from the U.S. coming to the Philippines. But because of the issue of bases, additional military bases in the country, indeed there were businessmen who want to invest in the Philippines, but when they flew here,
when they left the US, they skipped the Philippines and proceeded to Vietnam. To invest there, not in the Philippines. Yes. Alam mo, from the looks of it, actually Vietnam is more palatable. And Vietnam is more stable nowadays than the Philippines. Sa tingin ko, sa tingin nila. Second is ang Philippines kasi is corruption. Pag-umpisa pa lang nila sa itaas, doon pa lang sa entry point nila, doon pa lang sa immigration. Pagdating nila doon sa mga offices where they intend to do business and at whose department they are supposed to go there, under which the business that business interest falls within that ambit of the jurisdiction. Grabe na ang corruption. So wala masyadong takers ang except for the huge multinationals kasi hindi nila magalaw eh. Pero yung maliliit na lang yung struggling corporations in the itong sa trade lang, wala masyadong pumapasok because one is corruption and the other is the instability of not that the itong national but in the countryside. You want to go to lands, mga plantation, alam mo ang kamo natin dito, wala tayong iba eh. It's agriculture, lupa. Ang Pilipinas, lupa. So sa agriculture, but you know, medyo unstable ang countryside natin. It's there in Mindanao, there's the insurgency problem with this it is like an off and on thing. So also with the communist, hindi pa talaga natin. So hardly no takers except the big corporations. But the big corporations can only survive if they have an equity na tabla-tabla. Para siguro 60-40%, 40% Filipino, 60% sa kanila. Pero kung sabihin mo na alangin ang contribution ng kapital, hirapan. On the other hand, Mayor, because of your foreign policy, especially in dealing with China via bilateral talks, China has poured in a lot of investments in the country. In fact, it is number one in terms of investment and number one in terms of trade. It runs to 1.7 trillion pesos in investment compared to the US, for example. This is about what? 100 or 200 million, $200 billion. Alam mo, I am really in a wonderment why until now we are so enamored with the dollar, quote unquote. Wala na yan eh.
And wala na tayong nakukuha sa Amerika. Sila yung merong nakukuha sa atin. And that is really that before their country can be destroyed, yung kanilang detachment dito sa Far East would be yung Republic of the Philippines is the detachment or outpost of America. Yun nga hanggang ngayon di pa na akala ko kasi na natuto na itong mga Pilipino. Dili pa sa Amerikano. Susparisip. Wala ka tayong makuha dyan sa Amerikano. What? Wala. Di mabuti pa ang China nakabigay pa ng mga trabaho sa atin. Korea, Japan, Amerika. Ang ina. Diyan pala sa immigration, pasin ka ng anong ginagawa mo dito? What are you doing here? Go home. Sabihin pa sa Amerikano sa iyo, if you do not have a million pesos or dollars to spend here, go home. We do not need your presence here. Kaya bakit hanggang enamored pa sa Pilipinas yung Okay? Would you want the gift giving already? sige, one last, two last, three last. Okay, yes. Sorry. Can you use the microphone? Reaction niyo sa joint military Pakapin. Okay, pakingan mo nga. Mahina na talaga ang tahinga ko. Comment lang nimo, Mayor, sa joint military exercises sa Pilipinas o Amerika. According to China, the provocative act sa part sa Pilipinas. What do you mean? Is there a need for it, or is it still useful? Yes, sir. I don't think I don't think there's a need for it anymore. Wala naman tayong ano nila. It's to their protection, to their advantage, and nothing else. Wala lang tayo, beachhead lang tayo dito. Na bago sila maka-cross going to Guam, before they can cross the Pacific Ocean, reaching Guam, which is really the Marianas Island, the trust territories of the America. Bago sila tayo magdating doon yung kalaban, magdaan muna dito. And the Philippines is a huge one base, air base, naval base nila dito. Though not really grounded on soil, but they dock, they patrol, they get their rations here. They operate within the comfort zone of the Philippine territory. Wala naman tayong makuha dyan. I do not see any. I do not need America anymore. Maybe noon, but now no more. Ano man? Ito na lang. Magpunta ka lang sa Maynila kung may pamasahe ka. Pumunta ka ng embassy ng Amerika.
paggawa ka ng appointment. Pagdating mong appointment day mo, maghingi ka ng visa. Tignan mo kung makakuha ka ng visa. Pero Amerikano, anytime. Basta puti, sikat yan. Mayor, okay lang mga tana about local politics. Mag-election naman good next year. Mas mayo, midterm. na itong padawagan, no? For the midterm, is good ano ba sa family ninyo? Especially for the local election. And doon say, imong reaksyon sa mga nanggawas nga, i-mention na lang ako, ang pamilyang Nograles daw, nangandam na po for the upcoming local election. Doon say imuhang reaksyon na ni Mayor. Magandamay lang ta. Nag-survey na daw karon sa Barangay 3. Niyangkon sila na nag-survey. The question is, kung wanay mudagan Duterte, kinsang apelido o kinsang inyong gustong mudagan, mupuli? Sino daw ang papalit, mga kaibigan? Yun yung interpretation nun, kasi Bisaya kinsa. Sino, no? Sino ang papalit? Kung walang tatakbong Duterte, mga kaibigan, sino ang papalit? Kanang pinakatarong nga tao. Dili man tanan, you cannot look for the most perfect, honest, the most pero as near as kanang pinakatarong ba sa mga nasa mga politiko, kisay pinakatarong na nabilin. Ug wala Pinakatarong, pinakamatino, no? Parang ganon. Oo. Kasi tinatanong siya kung kung walang Duterteng tatakbo, sino ang susunod? Sabi niya, yung pinakamatino. It's about time that the naimusod nga second generation na. Matanda na kami, ako wala na. So, ayaw ko kung yung mga anak ko about in Inday, siguro si Inday ang sa among pamilya ang magdala si Inday ay alam mo, hindi ko alam kung magustuhan niya ito o hindi. Kung sabihin ko sa inyo, pero huwag na lang ninyo sabihin para do not create unnecessary. Si Baste ayaw talaga. Ayaw niya. Gusto siya tahimik na buhay lang. So, para bang hindi naman ako yung mayaman dito, hindi naman ito negosyo, bakit ako magpatiis dito? It takes a lot of my time, and instead of doing business, he has to take care of public service. Ayaw ko si Pulong hindi ko mabasa, but si Inday probably has baka gusto pa ni Inday manuntok, hayaan mo muna siya doon sa Maynila. Pero ako, I'm tired of politics. Ayaw ko na. Count me out. Mayor, last lang, ikaw rin kayo maka-explain siguro na sa mga gipog na nila ang intelligence fund na million lang ang kantidad, but this called ang program fund ni Romualdez karon nga gipasulod 450 billion. Although wala pa man source, is it possible na masudlan nila ni kwarta og magamit for projects nga dito na pud paingon sa ilang mga lugar? 450 billion ang program fund. Presidente lang daw ang naay diskresyon ani. But this time nasalot nila nawa makabantay ang Senado. That's why Pimentel will be filing the case sa Supreme Court. Nothing Congress has no limitations. In the matter of appropriations, Congress has no limitations. Although, if it is, of course, courteous, nabigyan mo ng kunti baski 1 peso higher
Development Congress. Pero kung tupungon lang nimo, posible. Nothing is impossible. They have the right to divorce. Sila nga ang mag-authorize na maggastos ng pera. So kung kanino nila ilagay sa bulsa ba nila o sa tao ba doon, sa eskwelahan ba, kanila yung diskarte. So they can abuse it if they want. Nothing can stop them. Pinigilan nila, how do you feel? Pinigilan nila yung kay Inday nga, ang ganda ng purpose, tapos milyon lang yung pinag-uusapan natin doon. Ito billions po yung halaga na blind pa pati Senate, kaya nag-file ng kaso. Well, hindi mo yan maano, I don't think the courts have they have nothing to do with it. Senate, pag mag-reconcile na yan doon sa when it becomes a law, before it becomes a law, meron man talaga yan doon sa bicameral. Doon na yan magsabihin ng mga senador, kasi ascendancy, Padre, huwag naman kayong magsobra dyan. Tama-tama, moderation, parang ganon. So doon na magkabukuhan yan. Pero approve na kasi ito ngayon. Aprobado na kasi ito. Kaya sa Supreme Court na ipapile ni Pimentel. Why? Do you know why? Bakit po na-approve na hindi nila nalaman? Do you know why? Bakit po? Eleksyon na eh. So tama ka doon sa sinabi mo na yung kinu-question kanila. Kaya kanila ginaganito dahil sinabi mo, Congress is a corrupt institution. Tapos nagalit sila, tapos ngayon 450 billion ito pinag-uusapan. Ako lang, few of us na naging local, naging legislative member ng Congress, pati na President, mas marunong ako sa kanila. Ayan, thank you po, Mayor. Mayor, last that message mo sa passing of Bishop Charles Bishop Rapallo. You're a very good friend. And also, I not only a good friend, but I revere him as a religious man. I've always acknowledged his ascendancy sa buhay ko as a... Dito nga natin makikita mga kaibigan ang karumal-dumal nga na ginagawa ng mga pulpolitiko na ito na talagang hindi nga masikmura ni Tatay Digong, na kung titingnan natin ay talagang handa na siyang ibuwis ang kanyang buhay. Sinabi noon ni Tatay Digong na hindi siya makikialam, ngunit ngayon nga ay talagang naaawa na siya sa taong bayan dahil harap-harapan na tayong pinagnanakawan at talagang bangag na ang mga pulpolitiko sa Pulboron at Mary Jane. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.